Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon ko at Diyos ko, ako'y nananalig na ika'y naririto. Ako'y iyong nakikita, ako'y iyong naririnig. Sinasamba kita ng buong paggalang, humihingi ako ng kapatawaran ng aking mga kasalanan at ng grasya para maging kapaki-pakinabang itong sandali ng ating pagdarasal. Kalinis-linisan kong ina, San Jose, aking ama at poon, anghel kong tagatanod, ipamagitan ninyo ako. Tayo'y narito para sa ating buwanan paghuhubog at ika-4 na linggo. Ngunit ngayon ay nagsimula na ang bagong kalendaryo liturhiko, unang linggo ng Adbyento. Tayo'y papasok na sa Kapaskuhan at ito ang pasimula, unang araw na inihahanda tayo sa pagdating ng ating Panginoon, Batang Jesus, sa Pasko. Kaya lang, tayo'y nasa buwan pa rin ng Nobyembre at ang ating pagninilayan, pag-uusapan, at pagsusuri ng ating sarili nahuukol sa mga pangyayari nitong buwan, lalong-lalo na sa ating ginunita ng mga santo na nasa langit na masaya na, tuwang-tuwa sila, nakarating na. At ibig din natin pag-usapan yung mga binisita natin sa kanilang sa sementeryo, no? O naglinis tayo ng kung sino man ang ating mahal sa buhay, magulang, lola, lolo, kapatid, no? Na nauna na sa atin ay ating nabisita o ating pinagdarasal, pinagmimisahan, mga pag-alay, no, ng misa, intensyon, no, dito sa ating pahina, Saint Josemaria Escriba, Finding God in Every Place, may isang listahan na ibinigay at doon sa gusto magpadasal, sa kung sino-sino, sa kanilang kamag-anak, aking binasa at aking natural pagdarasal, lalong-lalo na sa sa selebrasyon ng misa. Yun ay mga yumao na una. At patuloy na maaari nating nakikita yung mga yumao na dahil sa pandemic na hindi inaakala nung yung isang taon at ngayong taon 2021 marami, hindi lang sa ating bansa, kundi sa iba't ibang bansa, no, na nagkaroon ng ganitong malaking problema ng buong mundo. At ano ang nangyayari? Napakatindi ng sakit ng COVID. No, dahil siya ay virus at wala pang gamot. Pag-iwas lamang, pero pag dumapo, mabilis na kumalat at sa ating mga kapatid, hindi na nakaahon. Lumubog na lumubog hanggang sila ay na-intubated, hanggang sila ay na-ICU, at talagang bihira na nakakabalik pa na nabubuhay pa ulit. Kadalasan yumayao na mamatay na. Pero kung ang ating pag-uusapan na ay namatay ang ating mga kapatid, milyon, no, at ibang-ibang relihiyon, iba't ibang lahi, namatay na. Hindi tayo magtataka dahil isa sa consequence
ng ating kasalanan orihinal mula sa nangyari sa paraiso kay Adan at Eva, mula noon, mamamatay na lahat ng tao. Lahat. No exception. At nangyari nga rin yun kay Hesus Kristo nang siya'y naparito. Tunay na Diyos, tunay na tao. Kaya doon sa Biyernes Santo na siya'y naparito at sinabi niya, pinahiwati niya, ako'y naparito para iligtas ang sanlibutan, para bayaran ng utang ng mga tao sa pamamagitan ng aking pagdusa at pagkamatay sa krus. Nakikita natin ganon ang nangyari sa kanya at kanyang talagang niyakap, no? At dahil gusto niyang mabuksan ang pintuan ng langit para sa lahat, siya yung naging susi, naging paraan para tayo may karoon ng pag-asang makabalik sa ating pinanggalingan. Pero para makabalik, nandun yung katapusan ng ating yugto na buhay dito sa mundo. Maikli, mahaba, katamtaman, basta doon magwawakas. Kamatayan, death. Parang kinakabahan kami. Natatakot tayo sa kamatayan dahil yun na yung ibig sabihin, katapusan. Wala na. Yung aking mga pinaghirapan dito, yung aking mga tinabaho, pinag-aralan, yung aking negosyo, yung aking pinatayo na bahay, yung aking naipon, pagdating ng oras na tayo'y tatawagin na bumalik. Kadalasan, hindi natin alam. Dumarating na lang. O inihanda tayo dahil nagkasakit, na aksidente, at may ilang araw pang palugit para ating makita na ako'y papanaw na sa mundo. Ako'y tinatawag ng bumalik. At yung sa ating kamatayan, kung ang ating tingin ay sobrenatural, hindi lang yung ngayon na tapos na ang lahat. Hindi. Death is not the end. Sabi nga na, hindi yan yung katapusan. Yan ang magsisimula pa lamang ng panibagong yugto na buhay na walang hanggan. So kung iisipin natin, pag nilayan natin na ganun ba, dito napakaikli, napahaba si Lola, umabot na ng 100 mahigit. No? Pero pagdating ng 112, hanggang doon na lang din at yumaw na. So, pumaroon na siya sa kapila at siya ay nandoon na. Nasaan na? Nasa langit kaya. Kung nasaan man yung kaluluwa ng bawat isa. Pero hindi nga yung ating tinatawag na kamatayan, tapos na. Tapos na ang hirap, tapos na ang ligaya, tapos na ang mundo, tapos na yung ginagawa natin dito, pero magsisimula ng panibago doon sa susunod. Paano yung tingin natin sa ating kamatayan? Ating bang kinatatakutan? Na ayaw kong mamatay, ayaw kong makobit, ayaw kong lumabas, baka ako mahawa, ayaw kong makipagsalamuha o ayaw kong sumimba. Dahil baka maraming tao at nandyan pa si COVID kahit na vaccinated na, kahit na parang wala na, pero kinakabahan tayo dahil sa sakit, sa COVID, sa aksidente, sa tanda, sa anuman. Kahit na anumang gawin natin, hindi natin maiiwasan na isang araw nakandoon yung kalendaryo na hindi natin birthday, kundi birthday natin doon sa susunod, kung saan man tayo makakarating. Kaya kung tayo bigyan ng buhay, senior man tulad ko, o bata-bata pa na gusto natin magtrabaho, may mga tayo yung mga dream, no, panaginip na anong gusto natin gawin sa buhay natin, no, na magtagumpay, no. O yung iba, nagsisimula pa lamang ng karera, gusto ko maging doktor, gusto ko maging arkitekto. Okay, lahat ng ibig na ambisyon, ganun pa man, palaging
iisipin natin na yung kamatayan na darating sa atin ay isang bagay na ating pinananabikan din. Na pag nandun na tayo, yung kabila, doon tayo tunay na magsasaya. Dahil saya o ligaya na walang katapusan. Life everlasting, buhay na walang hanggan. So pagka naisip natin na yung palang ipagkakaloob sa atin sa susunod na buhay, ano yung ating kinatatakutan? At lalo na doon sa kabila, ang naghihintay sa atin, walang iba kundi si Jesucristo. Na siya yun nangako na ipagkakaloob sa atin yung kanyang kaharian, makakasama tayo niya at saka ni Mama Mary at saka ni San Jose at saka ng mga santo kapag tama yung ating daan. Kung tayo'y sumunod nga sa kanyang sinabi sa atin, come and follow me, sunod ka lang. Ay hindi tayo nawala, sumunod tayo na sumunod, nandito tayo aabot sa Kanya. Kaya, ganun. Walang takot para mabuhay. Ngayon, maghanap buhay, walang takot para mamatay. Dahil yun, simula na ng ating kaligayahan na tunay at kaligayahan na walang hanggan. Pero para makarating sa ganung yukto ng buhay natin, ay malamang sasabihin natin, ay ganun ba kadali? Ay masarap yata at maganda, pero ganun lang ba ibibigay sa lahat na hindi paghihirapan, na hindi pahahalagahan? Talagang gusto ko manalo, hindi sa loto, dahil loto, isa lang nananalo, dalawa. No, ito talagang isinisiguro. Kaya itong ating mga recollection, kapag nagsusuri tayo ng budhi, ating itinatanong sarili, yung bang tinanong, ginagawa ko ba? O nakalimutan ko na? O hindi ko malabanan, kaya ako'y nadadapa at nagkakasala, lumalabag sa ating Panginoon. At kung ganun nga ang nangyayari, na tayo'y lumalabag sa Kanya, anong kanyang masasabi? Sasabihin lang siguro, ibubulong, pinangaral ko na sa iyo yan, sinabi na yan sa paghuhubog, nabanggit na yan sa mga recollection nagdaan, o yung iyong kaibigan na iyong kausap-usap, kanyang napapangaralan ka, napapayuhan, kumusta? Tatanungin niya, alam mo naman pala, sinabihan ka naman pala, ikaw naman ilan buwan, ilan taon na patuloy sa paghuhubog, formation na binibigay sa center ng Opus Dei. Nasusunod mo ba, ginagawa mo ba para nga doon sa pagdating ng kamatayan na ating pinag-uusapan, hindi isang bagay na mabibigla. Anong meron? Anong aking iprepresenta? Ano kaya mangyayari? Sinabi din naman ng Panginoon para hindi tayo magulat na pagkatapos na tayo pumikit at tumigil ang ating puso, patay na. Sabi, patay na. Hindi na tumitibok yung puso, inatake. No, kung nandoon yung pare para bigyan ng absolusyon, para bigyan ng pahid ng langis, yung huling sakramento, maibibigay ka agad sa may sakit o sa aksidente, bilisan habang siya'y humihinga pa. Dahil pagkatapos noon, wala na. Hindi mo na siya, mabibigyan mo siya ng oxygen, bibigyan mo siya ng first aid, ay huli ka na. At kumbaga yun ay yung araw ng kanyang birthday sa pagkamatay. Yun ang anibersaryo, death anniversary. First, pag naglumampas ang isang taon, first, and then nakalimang taon na, 5, naka-10th anniversary na, palayo ng palayo.
na kinugunita. Pero sa totoo lang, kung nandoon na ang isang yumao, hindi na magbabago. Walang pagbabago na. Hindi tulad dito sa ating mundo, tayong hinihingi, sana matapos ang pandemic, sana gumaling ang may sakit, sana makahanap ng paraan para masolusyonan yung problema. So, ang dami nating petisyon, ang ating pagdulog sa ating Panginoon sa mga pangangailangan. Pero doon, pagkatapos ng kamatayan, wala na tayong iintindihin, kundi maitanong sa sarili, handa ba akong humarap kay Lord? May maipapakita ba ako? Yung mayaman siguro sabihin, mapakita ko yung aking kinita, yung aking ipon, no, yung aking galing na ang dami kong pera sa bangko, pero hindi ko na nailabas, hindi ko na nagamit, kasi ito na ako. Yung kaya ang pwede natin sabihin, ako very successful, Lord, yung mga pangmundo, narito na. Pero alam natin yung criteria, alam natin yung paghusga ng Panginoon, hindi yung kayamanan. Nadala-dala natin, wala na yan. Hindi na niya papansinin. Ang titignan niya sa atin, sa bawat isa, ay ano yung ginawa mo para kilalanin, para mahalin, at paglingkuran ang Panginoon. To know, to love, and to serve God. And then, nandun na lahat. No? Kung ano man ang pinangaral sa atin ng ating simbahan at tinuro yung ating pananampalataya, no? At saka yung ating mga sakramento na ipinagkakaloob sa atin para tayo magkaroon ng grasya mula sa Diyos, binyag, kumpil, pangumpisal, komunyon, at yung magkakapamilya, kasal, sa amin pare, ordinasyon, sa pagpapare, and then the last one na ipagkakaloob sa mga paalis na sa mundo, yung anointing of the sick, pagpahid ng langis. That's it. That's the sacrament na si Lord mismo, Diyos mismo, ang nagtatag at ibinigay sa simbahan para kanilang magawa sa mga tao. At yung mga regulasyon, mga utos na dapat natin memoryado, dapat natin alam at naiintindihan at ginagawa, isinasabuhay. Dahil doon babasihin ng ating tagapaghusga na walang iba kundi Diyos, kundi si Jesus, na alam ng lahat. Wala tayong maitatago, maililihim, no, na hindi natin pinakita kahit sa asawa, sa anak, o sinong kaibigan natin, itinago natin. Hindi nila alam. Pero yung tinago natin sa lahat ng tao sa mundo, lalabas at lalabas sa mata ng Diyos. At kung yun ay hindi maganda, masama, malaking kasalanan, pagkatapos ng kamatayan, di siyempre maghahanda tayo, maghihintay tayo, panalo, talo. Tatanggapin ko kaya yung kanyang regalo, yung kanyang pinangakong kaharian, paraiso, o iiyak tayo at maggugulgul, no? Dahil tayo'y nagkamali at hindi na natin maituwid. Tapos na ang laban. Hindi na tayo humihinga. Nandun na tayo sa tribunal. At sasabihin na lang, sa kanan, sa kaliwa. Judgment, particular judgment, ay darating at darating sa ating buhay.
Kaya habang wala pa tayo doon, nandito po tayo, nag-a-attend ng recollection, nag-uusap kay Panginoon Lord, gawin na natin lahat ng paraan, no? Ituwid na natin, ayusin na natin, magmakaawa na tayo, Lord, please, tulungan niyo na kami, o ako, no? Dahil alam kong hindi tama itong aking daan, no? Napalihis ng konti at na parang nababat sa sugal o sa drugs o sa korupsyon o lahat ng nangyayari sa ating lipunan. At kung hindi kalugod-lugod sa mata ng Diyos dahil tayo'y lumalapastangan sa Kanya laban sa anong utos sa 10, mananagot tayo. At pag nanagot tayo at sinabi na niya, sa kaliwa, doon kayo sa nagliliyab na apoy. To the eternal fire, you go. Well, walang may gustong marinig yun. Walang kaluluwa ni tayo, no, na nagsusumikap na manalo sa labanan at magdala lahat ng ating kakilala, lalo na yung mahal natin sa buhay, pamilya, kamag-anak, kaibigan, kasama sa trabaho, lahat yan. Gusto natin masabihan sila, mapangaralan, halika dito, sama ka dito sa ating paghuhubog, may matuto ka para makapaghanda ka para pagdating natin doon sa huling bagay na mangyayari sa akin, sa iyo, handa tayo. At kung handa nga, hindi tayo matatakot. At lalo na kung kaibigan natin si Lord, kausap natin umaga, hapon, tanghali, halos araw-araw sa maghapon, naalala natin siya. At yung pangaral ni San Jose Maria, naalala natin na itong aking ginagawa, nagpapabanal sa akin dahil pinababanal ko yung ginagawa ko sa kusina, sa mga nanay, o sa opisina, sa mga tatay, o sa iba't ibang trabaho na nandoon tayo. Yun ang maipagmamalaki natin at iaalok natin kay Lord sa wakas ng ating buhay. So ating pilitin, no, sa ating pagsikapan, no, huwag tayong mabulag. Huwag tayong makalimot, no, na may Diyos na nagturo na sa atin na huwag na tayong madala sa tukso, sa panunood, sa mga kalaswaan, sa mga nag-aalok na kayamanan na ito, yun na to, no, mga under the table, para lang biglaan yaman, no, pero ito yung kalokohan na gagawin ng isang politiko, pandaraya, pagnanakaw, panloloko, lahat yung may katumbas kay Lord. Dahil itong kasamaan, ito yung babayaran mo, parusa. Gusto ko yung kabutihan, no? Yung gagawin natin araw-araw na maayos na banal. Ating suriin ang ating sarili, no? At ating makita kung tayo'y handa o naghahanda, o kung hindi alam kung paano, yung kulang pa ng paghahanda, meron naman tayong spiritual direction, meron naman kaibigan, meron naman pare, meron naman ako'y nandito sa Molabe, doon sa mga gustong mag-umpisa, yung gustong magtanong, no, kung ano yung hindi sekreto, ano yung paraan, no, para matanggal ko yung aking bisyo, no, yung aking hindi gusto pero hindi ko matigil, no, hindi ko malabanan, no, parang hirap na hirap ako, hinang-hina ako. So, habang pwede pa, habang may doktor, habang may kaibigan na nagtuturo ng daan at aakayin tayo, at lalo na kung tayo'y lalapit sa Kanya, at yun ang ating ipakikita na ganito po ang aking sitwasyon, malala, may cancer, no, at itong aking ugali, masamang ugali, na mula pang pagkabata,
no, ganyan ako lumaki, ay paano ko babaguhin? Kahit na sabihin natin may kahirapan, na pwedeng sabihin, imposible na ako'y magbago pa. Hindi na ako bata, matanda na. Nandun na, matigas na ang buto. Makunat na ang isip. Ganun pa man, lahat ay may pag-asa. Hope. There is hope. Dahil nandito si Lord. Dahil humihinga pa tayo. Dahil pwede pa tayong mag-rectify. No? Ituwid, isatuwid. No? Yung mali. Pwede pa. Kung gusto. No? Kung gusto. Kahit yung drug addict na hindi na makatigil, kung gusto mo, ikukulong kita. At walang drug sa loob. Kahit na ikaw'y nag-ahanap, hindi ka naman makalabas. Wala kang makuha. Hanggang masana yung katawan mo na matanggal yung bisyo. Dahil hindi lang sa gusto ko, Lord, mawala yung drugs o mawala yung masamang natutunan ko sa ibang barkada. Gusto ko na pagdating ko sa dulo, yung inyong pinangako sa lahat, inyong matatamo ang aking kaharian. Inyong makakasama ang mga santo, no, na yung mga nagwagi, lalo na yung mga sinauna na naging martyrs, apostoles, alagad ng Panginoon. Marami, halos lahat sila, no, itinaya ang kanilang buhay, pinatay. Martyr sa atin lokal na santo, si San Lorenzo Ruiz, buhay niya binigay, pinakakawalan na siya. Sabi niya, hindi ko gagawin para itakwil ko lang ang pananampalataya. No way, ayaw niya. Ayaw, ha? Okay, ito, pinahirapan siya. Binigyan siya ng mga parusa na talagang sa kalagitnaan pwede kang bumigay na tama na. Gagawin ko na yung pinagagawa niyo sa akin. Hindi ginawa ni Lorenzo Ruiz hanggang sa siya'y talagang lupaypay at namatay dahil pinasok yung ulo niya doon sa ilalim ng lupa. Hindi na siya makahinga. Baliktad. Hindi naman siya sumigaw na ayaw ko na, susunod na ako. Hindi. Hanggang sa nalagutan ng hininga. Kaya martyr ang ating San Lorenzo Ruiz. Ganon din ang ating ibig mangyari sa ating pinag-uusapan ngayon na yung kamatayan ay ating hinihintay na isang bagay na talagang darating. Pag dumating, tuwan-tuwa tayo. Hindi tayo iiyak. Hindi tayo mananakit na ako'y aalis na sa mundong ito. Pero papasok ako sa kaharian ni Lord. Tapusin natin ang ating pagninilay ng Nobyembre, no? Mga yumao, mga nauna na sa atin, mga minamahal natin sa buhay, wala na sila, pero sila ay naroon na at hinihintay na tayo. No? Tayo na lang ang parating. No? At pwedeng sabihin, hintayin nyo lang kami, tulungan nyo lang kami, at kami pariyan na rin. At sino bang umaakay sa atin? Walang iba kundi sana ang ating mahal na ina na hindi lumalayo dahil siya pinagkaloob ng kanyang anak na si Jesus. Behold thy mother. Yan, nanay ko yan, nanay mo na rin yan. Hindi kayo pababayaan yan. Kaya yung debosyon natin, yung pagmamahal natin kay Mama Mary ay hindi malalagot o mapuputol. Dahil anuman ang mangyari sa maghapon, ating siyang tatawagin. No? Ina ng awa, ina ng saklolo. Kung kailangan natin nagsasolo, panalangin mo kami. Tulungan mo kami, Mama Mary.
Ako'y nagpapasalamat, Diyos ko, sa mabuting pasya at inspirasyon na iyong inihatid nitong sandali ng pagdarasal. Humihingi ako ng tulong para makaisatuparan ang mga ito. Kalinis-linisan kong ina, San Jose, aking ama at poon, anghel kong tagatanod, ipamagitan ninyo ako. Pagsusuri ng budhi. Pagganap sa harap ng Diyos. Gayon din naman, tayo ay marami, ngunit nabubuo sa iisang katawan ni Kristo at isa't isa'y bahagi ng iba. Ipinagdarasal ko ba ang kabanalan ng lahat ng mananampalataya? Unang-una ay ang mahal na Santo Papa at ang kanyang mga kasamahan sa pamamahala ng simbahan. Nauunawaan ko ba na ang aking pakikibaka bilang isang Kristiyano ay nakakaapekto sa kabanalan ng aking mga kapatid sa pananampalataya? Gumagawa ba ako ng hakbang upang matutuhan ang mga halimbawang ipinakita ng mga banal na tao na namayapa na at ngayon ay masaya nang nakikita ang Diyos ng harapan? Nalalaman ko ba ang mga gawain nilikha ng mga dakilang manunulat ng mga espiritual na bagay? Humihingi ba ako ng payo tungkol sa mga aklat o bagay na dapat kong basahin? Gaano ako kadalas kumonsulta sa katekismo ng Simbahan Katolika? Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng mga namatay na nananalig kay Jesus upang isama sa Kanya. Sa banal na misa, ipinagdarasal ko ba ang mga taong pumanaw na?
Naniniwala ba akong sa muling pagkabuhay ng ating maluluwalhating katawan sa huling buhay? Sa pamamagitan ng pagkakaisa ng mga banal, Communion of Saints, ipinagdarasal ko ba ang mga banal na kaluluwa sa purgatorio, lalo na sa sakripisyo ng Eukaristiya? Ako ba ay humihingi ng tulong sa kanila? Kaya dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit. Sumusunod ba ako sa mga panawagan ni Jesus na maging banal? Inuulit ko ba araw-araw ang aking kagustuhan na maging banal sa pamamagitan ng pag-aalay ng panalangin tuwing umaga at sa pagtitiwala at pagpapaubaya ng lahat sa Diyos sa buong araw? Narito po ako dahil tinawag niyo ako. Nauunawaan ko ba ang kabuluhan ng aking buhay at gumagawa ba ako ng paraan upang malaman ang magandang plano ng Diyos sa akin? Ako ba ay nagdarasal sa Diyos ng buong pagtitiwala kung nakikita ko na may hinihingi ang Diyos sa akin? Ako ba ay tumutupad kaagad ng buong handa? O ako ba ay nagtatago sa kanyang paningin? Iniiwasan ko ba ang kanyang kagustuhan sa pamamagitan ng pagbibigay halaga
sa akin mga kakulangan at kahinaan at hindi sa grasya na mula sa Kanya? Ngayong buwan ng Nobyembre na nakatuon sa mga banal na kaluluwa, naiisip ko ba na ang tatanungin din ako ng Diyos kung paano ko ginamit ang mga bagay na ipinagkaloob niya sa akin? Humihingi ba ako sa Kanya ng grasya upang maging tapat sa Kanyang mga utos at kagustuhan hanggang sa huling sandali ng aking buhay? Sumagot ang may sakit, Ginoo, wala pong maglusong sa akin upang nakalawlaw na ang tubig. Ginagamit ko ba ang lahat ng pagkakataon upang mailapit ang mga tao sa Diyos ng buong pag-iisip at kamalayan na maaaring ito na ang una at huling sandali upang magawa ito? Kinakausap ko ba ang akin mga kaibigan tungkol sa kaligayahan na matatamo bilang isang Katoliko? Ipinakikita ko ba sa pamagitan ng mga praktikal na pamamaraan kung paano makipag-ugnayan kay Jesus sa buong mag-araw? Kung paano magpasan ng krus? Kung paano gawing banal ang isang trabaho o hanap buhay? At kung paano mabuhay na may pananampalataya? Ano ba ang aking ginagawa upang maunawaan ko ang mga seremonyang liturhikal? Nauunawaan ko ba ang mga itinuturo ng simbahan tungkol sa selebrasyon o pagdiriwang ng mga misteryong pangkristiyano? Pinag-aaralan ko ba ang kompendyo o katekismo ng simbahan Katolika? Ipinaliliwanag ko ba sa akin mga kaibigan at mga kamag-anak ang kahulugan ng mga seremonya? Sana dumating ka na, Panginoon Jesus.
Ako ba ay humihingi ng tulong sa mahal na Birhen upang makapagsimula ngayong Adbyento ng may mga konkretong resolusyon? Ako ba ay humihingi ng grasya upang magkaroon ng bagong konbersyon o pagbabalik loob? Pagsisisi. Santa Maria, ating pag-asa, luklukan ng karunungan, ipanalangin mo kami. In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women. Blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Holy Mary, our hopes to wisdom, pray for us. Saint Gabriel, pray for us. Saint Paul, pray for us. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang paksa po natin sa araw na ito ay tungkol sa bokasyon, Universal Call to Holiness and Apostolate. Lahat po tayo, simula nang tayo binanyagan, ay tinawag maging banal at apostol ni Kristo. Tatlong bagay po ang ating tatalakayin sa araw na ito. Una, ang imbitasyon ng Diyos para sa lahat ng tao. Pangalawa, ang ating response, ang ating tugon sa tawag na ito ng Diyos. At pangatlo, ang aksyon na nag-uugat mula sa mga pagtugon natin sa Diyos. Iniimbitahan tayo ng Diyos, be perfect as your heavenly Father is perfect. Yan po ang sinabi ni Jesus. At nasa sa atin kung tayo ay tutugon o hindi. Ang imbitasyon ng Diyos para tayo maging banal, maging bahagi ng kanyang kaharian ay tinatalakay sa Matthew 14. The kingdom of heaven has been likened to a hidden treasure or pearl of great value. Sa kaso ng natatagong yaman, may isang tao nakakita. Nakita niya ang tagong yaman sa bukid na yon. Ibinenta niya lahat ng kanyang ari-arian para lang mabili ang bukid na yon. Sa kaso naman ng pambihirang perlas, isang mangangalakal, nang makita niya ang pambihirang perlas, ibinenta niya ang iba niyang mga kalakal. Mabili lamang ito. In both cases, lahat ay gagawin, makuha lamang ang mga bagay nito. Kaya para maging banal tayo at mapalapit sa Diyos, kailangan talaga ang generosity na nakahanda nating ibigay sa Diyos lahat. Pangalawa, kailangan ng detachment. Dahil kung nakadikit tayo at hindi tayo makawala sa mga bagay na pumipigil sa atin para mapalapit sa Diyos, hindi natin maabot ang goal natin. At ang detachment na to ay maaaring power, maaaring pera, maaaring mga luho natin sa katawan at marami pang iba. Sinisimbolo ng tagong yaman ang maraming biyaya. Isang bagay na kapag nagkaroon tayo, ay wala na tayong kakailanganin pang iba. Ganon din ang mga taong malapit sa Diyos. Wala na tayong kakailanganin. Sapat na ang biyaya ng Diyos para sa lahat ng mga pangangailangan natin sa buhay. Dumidepende tayo sa Kanya parang isang ama na alam niya kung anong kakailanganin ng kanyang mga anak sa bawat pagkakataon, sa bawat oras ng ating buhay hanggang maabot natin ang goal natin. Ano naman ang makikita natin sa parable ng pambihirang perlas? Kung titingnan natin sa picture,
Ang perlas, ang nakita natin ang ganda, ang kinang, ang pambihirang value. Ganon din ang kaharian ng Diyos. Walang makakapantay dito. Maaring gugulin natin ang buong buhay natin sa maraming bagay. Pero kung hindi tayo napapalapit sa Diyos, makikita natin na may kulang. Ganon ang experience ni Saint Augustine. Naranasan niyan lahat. Naghahanap siya ng karunungan. Naghahanap siya ng mga bagay na makakapagpasaya sa kanya. Pero sa bandang huli, nakita niya, tanging ang pag-ibig lamang ng Diyos ang makakapagpayapa ng kanyang kaluluwa. Ang imbitasyon ng Diyos para tayo maging banal, katulad ng ating Ama, ay hindi nagdidepende sa time, place, at sa circumstances. In other words, lahat tayo niimbitahan, walang exemption. Ang tawag ng Diyos para tayo maging perfect ay walang pinipiling kondisyon, time, place, circumstances. Bakit natin nasasabi ito? Noong panahon ni Jesus, nakisalamuha siya sa lahat ng mga tao. May mayaman, may mahirap, mayroong makapangyarihan, may kriminal, may mga virtuous na tao, may makasalanan, pamilya, individual. Lahat pinakasamahan niya as long as nakahanda silang makinig sa mensahe ni Jesus kung gusto nilang makapasok sa kaharian sa langit. At naranasan na nating makita na may iba't iba talagang stage ng buhay tinatawag ni Jesus. Merong mga kabataan simula pa sa kanilang, may mga simula pa sa pagkabata. Ganun na lamang yung closeness nila kay Jesus. May iba naman, nang maging estudyante sila, nakita nila ang pangangailangan para mapalapit kay Kristo. Yung iba naman, may asawa na, nang maranasan nila ang responsibilidad ng magpag-aasawa, nakita rin nila ang kagandahan ng pag-ibig ng Diyos sa kanyang pamilya dito sa lupa, na walang iba kundi ang simbahan at bawat isang taong miyembro ng simbahan na nakakaramdam ng pag-ibig ng Diyos. Meron namang iba kung retired na, maaring naging napaka-busy, maraming attachment sa maraming bagay. Pero at least nung mag-retire na sila, doon nila nakita ang Diyos. At may mga istorya pa na kung kailan sila mamamatay, doon nila nagawang makita ang kabutihan ng Diyos. Kaya walang pinipiling oras ang pag-ibig ng Diyos. Lahat tayo ay pwedeng tawagin at pwedeng mag-respond sa Kanya anuman ang time. At lagi tayong tinatawagan ng Diyos mulit-muli sa ating buhay. Hindi lang minsan, hindi lang 2 beses, kundi sa araw-araw, sa bawat sandali, tinatawag tayong mapalapit sa Kanya. Ganon din naman sa place, sapagkat para tayong halaman. Ang halaman hindi napipili kung saan sila nakatanim. Tayo man, nung tayo ay ipanganak, hindi man natin napili ang ating mga magulang. Hindi din natin napili ang ating mga kapatid. Pero may purpose ang Diyos kung bakit tayo naroroon. Maaari yung ang ating pamilya ay may mga positive at mga na traits at saka mga challenges. Hindi natin maunawaan ng iba. Pero precisely dito sa mga challenges na to at mga sitwasyon ito, tinatawag tayo na maging banal at unti-unting hanapin ang perfection ng buhay. Ganon din naman sa environment na ating ginagalawan. Pag tayo ay lumabas sa ating mga bahay, pumasok sa paaralan, magtrabaho, marami tayong tao na makakasalamuha. Merong mga hahangaan tayo, pero meron din namang parang kailangan nating iwasan dahil sa kanilang mga bisyo. Yung mga hinahangaan natin, nagtataglay sila ng mga bagay na inaasam-asam nating maabot. Pero ang bottom line, sa paligid natin, ang ganda ng bawat isa ay parte ng ating ginagalawan. At ang pangit na daladala ng bawat isa ay ganon din kahinaan din natin. Hindi pwedeng masasabi natin tayo nag-iisang matuwid sapagkat kung ano ang nasa kapaligiran natin ay apektado tayo. Ganon din naman, kahit na anong circumstances meron tayo. Kung tutuusin,
sa ating bansa, sa ating komunidad, sa ating bayang ginagalawan. Maraming umiiral na sistema. Merong social, nakaka-epekto sa social interaction ng mga tao. Meron namang economic, mga decision, mga policies na hindi natin maiiwasan nakaka-apekto sa buhay natin. Maaring ikabubuti o ikahihirap natin ang mga economic policies na to. Ganon din yung mga political decision na nakaka-apekto kung paano ang buhay ng bawat Pilipino ay maaari maapektuhan. Ngunit pag samasamahin na natin lahat ng ito, alam ng Diyos kung bakit tayo nilagay. At tayo'y tinatawag niya na hanapin ang kanyang kaharian sa middle ng mga bagay na ito. Kung tayo ay tama ang kalooban, magagawa natin unti-unti maging perpekto sa pag-ibig. Sapagkat ang pag-ibig ay hindi sumusuko. Sa pamamagitan ng grasya ng Diyos, unti-unti nating magagawa na tayo ay magkaroon ng tamang response bilang isang Kristiyano. Magkaroon tayo ng tamang attitude, magkaroon tayo ng tamang behavior at outlook kung paano natin haharapin ang bawat isang ito. In summary, lahat tayo ay tinatawag. Sana hindi tayo mag-fall doon sa wishful thinking na tinatawag ni Saint Maria. Naririyan na yung sana, bata pa tayo. Sana, wala pang asawa. O sana, mas healthy sana ako. O sana, mas maganda ang trabaho ko. Sana, mas marami akong kaibigan na makakatulong sa akin. Ang mga wishful thinking na to ay hindi makakatulong sa atin. Sa halip, kailangan nating makita kung paano sa mga sitwasyon, mga lugar at panahon natin, paano natin may isabuhay ang turo ng Diyos sapagkat tayo mismo ang magpapabanal sa kasalukuyang panahon. Ngayon natalakay na natin ang tawag ng Diyos. Ang malaking tanong, ano ang response natin? Ano ang tugon natin? Napakataas ang standard na kailangan natin sundin. Si Jesus lang ang ating model. Sa slide na to, there's no room for mediocrity. Okay na, pwede na, ang pwede na. Siguro, iisipin natin, bakit hindi magsisimba na lamang ako kapag minimum maaring linggo-linggo o maaring during Easter lamang? Anong klaseng relationship ang hinahanap natin between us at saka sa Diyos at sa ibang tao? Kung mananatili sa atin ang kaisipan na pwede na ang pwede na. At ang worst thing na pwede mangyari sa atin is mabaon tayo sa mga attachment natin at maging indifferent tayo. Maraming tao ang namumuhay na parang wala ng Diyos dahil busy sila sa kanilang mga ginagawa. They have become self-reliant to the point na indifferent na sila para magkaroon ng relasyon sa Diyos. At kung nawawala ang relasyon sa Diyos, the more na nagiging self-centered ang tao at hindi niya kayang magsilbi sa kanyang kapwa. Pangalawa, heroism and cheerful sacrifice. Ang tugon natin, katulad din ng buhay ni Kristo, is much a sacrificial love. Tayong mga magulang, mga ama, mga ina, ganun na lamang yung sakripisyo natin para sa mga anak. Ganun din naman, sinusundan lang natin kung ano ang example na ibinigay ng Diyos. Isinugo ng ama ang anak niya at ang anak naman sumunod siya sa ama up to the point of death. Magawa lamang na i-redeem ang tao. So yung sacrificial love na yun, nami-mirror natin bilang mga magulang dahil binibigyan tayo ni Jesus na magandang modelo. At the final analysis, sanctity is a matter of love. At lagi dapat tayo nakatuon sa pagdadasal, sa mortification o sacrifice at ganun din action na makakatulong sa kapwa. Totoo, action. Kailangan nating umaksyon. Sa ating mundo, maraming injustices, maraming naguguluhan. Para baguhin natin ang mundo, para gumawa tayo ng something na maganda, magsisimula ito sa atin. Sabi nga nila, the first step to a change is for the man or the woman to look in the mirror and change himself or herself. Sa mismong puso rin natin, magsisimula ang lahat ng kabutihan. Kung tayo ay nakatuon at nakapokus sa Diyos. Katulad ng picture na to na nagdadasal, nakakonekta sa Diyos. Ano ba ang misyon? Ano ba ang tamang mga attitude?
ano ang tamang behavior. Allow me to share ang buhay ng dalawang blessed in recent history. Una, si Blessed Carlo Acutis. Naging blessed lang siya last year, 2020. Pangalawa, si Blessed Alvaro de Portillo na naging blessed noong 2014. Si Blessed Carlo Acutis ay isang 15-year-old na mamatay siya noong 2006 sa sakit. Subalit, sa maikling buhay niya, nagawa niyang makagawa ng kanyang misyon. Unang-una, katulad siya ng ibang kabataan, mahilig sa computer, in fact, programmer siya. But at the same time, namulat siya na malapit kay Kristo. Siya ang kumakaladkad sa kanyang mga magulang, sa kanyang mga kamag-anak. Halika, magsimba tayo. Pumupunta siya sa regular na confession. At ang passion niya, magpasama sa kanyang mga magulang para puntahan ang mga lugar kung saan nagkaroon ng miracle ng Eucharistia. Ganun na lamang ang pagmamahal niya sa Eucharistic miracles. Kung kaya, gumawa siya ng isang site. Ginamit niya ang galing niya sa programming para mag-create ng site kung saan ang mga tao pwede nilang puntahan at masaksihan, malaman ng kwento ng mga Eucharistic miracles na to. In the process, making them closer to God. Isa siyang tunay na apostol sapagkat ibinahagi niya, sapagkat ipinalaganap niya ang mensahe ng pag-ibig ni Jesus. Si Blessed Alvaro del Portillo ay successor ni Saint Jose Maria na beatify noong September 27, 2014 during the time na si Blessed Alvaro ang prelate. Pinuntahan niya ang maraming bansa, including na ang Pilipinas. Pumunta siya dito noong 1987. At ang sinabi niya habang siya ay naririto, all of us, to the extent possible, need to have contact with people who suffer, with the sick, the poor, the lonely, the abandoned. Inanyayahan niya ang mga members ng Opus Dei. Ganon din ang mga cooperators na gumawa ng something para sa mga mahihirap. Umusbong ang mga family farm school, umusbong ang technical school, bagay na magagawa lamang ng isang taong tunay na nagmamahal sa mga kapwa niya na nangangailangan. Marami po sa atin, in one way or another, tumutulong sa mga family farm school, sa mga technical school, mga pambabae, mga panglalaki. Ipagpatuloy po natin ito. Ngunit kung sakali man na tayo walang pagkakataon para tumulong dito, marami pa rin tayong bagay na magagawa. Ang importante ay isang mulat na mata at mapagmahal na puso para hanapin kung anong pangangailangan. Maaring nasa pamilya lang natin, maaring nasa mga kamag-anak natin, maaring na mga kaibigan natin na nangangailangan. Higit sa lahat, dapat natin tulungan ang mga taong hindi natin karelasyon pero wala nang ibang maaasahan. Maliban na lang kung may mga pusong maawa sa kanila. Kailangan natin baguhin ang puso natin, baguhin ang puso ng ibang tao na nasa kapaligiran natin sa pamamagitan ng paglalapit sa kanila sa Diyos. Be perfect as your heavenly Father is perfect. Hindi ito pakiusap, kundi express command ni Kristo. Hindi madali itong gawin. Pero ganun din naman, napakatayog ng prize na naghihintay sa atin kung tutugon tayo sa Diyos. And that is to be with the Father in the kingdom of heaven. Ngayon din ay simula ng Advent, bagong liturgical year. Tamang-tama, magsimula ulit tayo. Begin again. And the best way to begin again is to approach our Mother. Kung meron tayong pagkukulang at alam natin hindi tayo perfecto, kinulang tayo sa pagtugon. Naririyan ang ating ina, ang mahal na Berhen, para ilapit tayo ulit sa Diyos. Huwag tayo matakot kung nakahanda tayong itama ang ating puso, ang ating pagtugon, at humandang gumawa ng naayos sa tulong ng Diyos. Tutulungan tayo ng ating ina para mahalin ang kanyang anak. And so with that, we pray with a closing prayer. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God,
pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Holy Mary, our hope, seat of wisdom, pray for us. Saint Gabriel, pray for us. Saint Paul, pray for us. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon ko at Diyos ko, ako'y nananalig na ika'y naririto. Ako'y iyong nakikita, ako'y iyong naririnig. Sinasamba kita ng buong paggalang. Humihingi ako ng kapatawaran ng akin mga kasalanan at ng grasya para maging kapaki-pakinabang itong sandali ng ating pagdarasal. Kalinis-linisan kong ina, San Jose, aking ama at poon. Anghel kong tagatanod, ipamagitan ninyo ako. Ating ipagpatuloy ang ating usapan, ating paghiling sa ating Espiritu Santo, ating makita, yung ating binasa sa pagsusuri ng budhi, mga tanong, mga sagot, at resolusyon na maaari nating maialay kay Lord na ito yung gusto kong mangyari sa pagkakataong ito na ibinigay sa ating lahat. Makapagnilay. At ating pag-uusapan ang tungkol sa ating pagkakaisa ng mga banal. Communion of the Saints. Na yun ay isang malaking pamilya. Hindi lang yung ating tinutukoy, yung pamilya na ating pinagdiwang noong simula ng buwan ng Nobyembre, Todos los Santos, All Saints Day, at Solemnity, Fiesta, malaking handaan siguro sa mga nagwagi, pagka napanalunan o may natanggap na anong premyo sa Olympic, labanan ng labanan at siya na lang ang natira, isa. Dito sa ating mga santo, santa, marami sila. Marami na nandoon. Sila'y lahat nanalo. At hindi lang nagdiriwang, nagsasaya, kundi talagang malugod-lugod na nagpapasalamat sa tulong ng Panginoon na sila'y kumbaga naiangat doon sa itaas at nabigyan ng gantimpala. Meron din naman tayo na ginunita sa buong buwan hanggang ngayon, nasa Nobyembre pa rin tayo, na ating pinagdarasal yung Responsory of the Dead o yung nabisita o ating nababanggit sa ating dasal at sa ating pagdalo sa misa, yung mga yuma o kaluluwa. Kaluluwa na malamang naroon pa dahil talagang gusto nila malinis, purification, reparation. Alam mo na, tayo'y makasalanan, nadumihan, maruming-marumi, maraming nagawang kalokohan, kasalanan na sa bandang huli ating napagsisihan at pinagkaloob naman ng ating mahabagin Diyos
tulad ng kanyang ginawa sa mabuting magnanakaw, good thief. Hindi ba nakita natin na halos tapos na, naghihingalo na silang tatlo. At yung isa ay umaangal at sinisisi si Jesus. Samantalang sa kabila naman, itong mabuting magnanakaw humiling na wag niyo akong kalimutan sa inyong pagpasok sa inyong kaharian. At sinagot naman siya ni Lord, narinig. Kahit na hirap na rin ang ating Panginoon, ngayon din ikay makakasama ko sa aking kaharian. So, ibig sabihin ko, anumang kasalanan nagawa nung magnanakaw sa buong buhay niya sa oras na yon na nagpakumbaba at umamin iyong magnanakaw at yun ang hiniling, pinagkaloob. Yun ay isang malaking pag-asa nating lahat mga kasalanan. No? Paghilmiling lang tayo sa Kanya ng pag-uunawa at kapatawaran ng ating mga nagawang kasalanan, agad-agad ika'y pinatatawad ko sa iyong mga kasalanan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa pamagitan ng kanyang binigay na sakramentong pangungumpisal, sa pamagitan ng pare, luluhod tayo, sasabihin natin yung mga nakakahiyang na kasalanan na nagawa natin ilang beses, agad-agad. Hindi na pinatatagal, hindi na tayo pinababalik, doon mismo. May absolution tayo. Hindi pa ganun kabuti na gusto niyo, Panginoon, na lahat kami makasama, makarating. Pero pansamantala nga, doon sa Communion of the Saints, yung pamilya na naroon sa purgatorio, no, na pansamantala. Ito'y mga nagsiwagian, kaya lang may konting dapat bayaran pa, konting linis, konting panahon na sila'y titigil doon sa purgatorio na parang impyerno kasi sila'y nahihirapan, nasasaktan sa parusa, pero nananabik na sila'y nanalo na at hindi tatagal. Sa tulungan natin, sila'y makakapasok na, panalo na at sigurado silang makakapasok sa kaharian ng Diyos. Yun ay ang ating simbahan nagdurusa. Church suffering. At yung ating binanggit nga na mga santo, church triumphant. Nanalo na ating simbahan. Galing sila lahat dito sa ating simbahan na nakikibaka. Church militant. Tayong lahat na nandito dumadalo ng paghuhubog na ito ngayong buwan ng Nobyembre na nasa unang araw tayo ng Adbiento at doon nga tayo ay nakikibakbakan, no, bago man dumating ulit ang sanggol na si Jesus sa 4 na linggo. Nandito tayo naghahanda na at ang best na paghahanda ito, makilala natin. Malaman natin ano yung mga pagkakamali natin dito sa ating mundo. No? Dahil church militant nga kawal na talagang bakbakan dahil may kaaway, lalayo ka sa kanya dahil kung hindi, naghahabol siya, yung demonyo, yung ating mundo. Doon tayo nag-iikot, no? Sa kamunduhan. In the middle of the world, nandun lahat. Nandun yung trabaho, nandun yung eskwela, nandun yung ospital, nandun yung mga iba't ibang bagay na nangyayari sa ating mundo at sa ibang bansa pa. Kailangan matibay. Kailangan may laban. Kailangan yung lakas at grasya galing kay Lord. No, kaya hindi tayo pumapalag o lumalayo dahil without me, you cannot do anything. Yan ating tandaan, sabi ni Lord.
Kung magsasarili tayo, magsosolo tayo, no? Kung hanap buhay, kung yung pangmundo lamang, wala tayong masasabi. Pero kung ang ating inaasahan ay makarating sa lugar ng mga santo na galing dito, siguro tatanungin natin, ano yung sekreto mo? At maraming mangyayari na yung kilalang santo, babasahin natin yung kanilang biografiya. Saan magaling ito? Paano siya lumaki? Anong pamilya? Yung siya binata o dalaga, ano kayang ginawa niya? No? Saan siya pumasok? Naging pare? Naging madre? Anong kanyang ginawa? Nakatatag ng isang organisasyon, no, na tulad ng mga sa organisasyon na Sambera, Ateneo, no, UST. So yun, Dominico, yung mga founder, no, ng mga asosasyon religyoso, ay nandun sila. No? At napakaganda rin ang kanilang buhay. Paano nila tinugunan yung tawag ng Panginoon? At kung meron tayong nakikilalang tagapagtatag itong kapanahunan natin na naging santo itong siglo natin, 2002 na, wala tayong tinutukoy kundi yung ating kilalang si San Jose Maria Escriva na yung kanyang biografiya, mga libro na sinulat tungkol sa kanya, binasa natin, nakilala natin, ganito pala, siya pinanganak, yung pamilya niya, paano niya nakita yung kalooban ng Diyos, Lord, that I may see, ano ba yung gusto mo? Wow, hiniling niya ng hinilang na napakahabang panahon, maraming taon, 10 taon, hanggang dumating at lumiwanag na nakita ko, I saw. Yun na yung simula ng Opus Dei, October 2, 1928. At mula noon hanggang sa siya ay yumao na rin, 47 years na walang ibang ginawa at tinutukan ng buhay niya kundi ito, gawin ang Opus Dei. Ano yung dapat maitatag na matibay na mga gagawin niya para nakasulat lahat at hindi tayo maghuhula, mawawala balang araw hanggang sa kasalukuyan. Mag-iisang taon na, isandaan taon sa 2028. May 7 taon na lang, 100 years ng Opus Dei. At sana naman, yun ang natin nakikita sa mga turo niya at napakaganda sa mga nakikibaka. Lahat tayo nakikibaka at dahil tayo mga ordinaryong tao, ordinaryong Kristiyano, Katoliko man, yung iba man ordinaryong tao pero iba pang relihiyon nila, Protestante, iba Budhista, Muslim, pero sa turo ni San Jose Maria, yung trabaho ang pinakamahalaga. Binigyan ka ng trabaho na maging doktor, arkitekto, manggagawa, technician, mangingisda, mga magsasaka, tagalinis, sa bahay yung mga nanay na may alagang mga bata sa kanyang pamilya, sa opisina, ang daming iba't ibang trabaho na ang daan na binuksan ni Jose Maria sa turo ng Diyos. Iyong mulatin ang mata ng tao na makita nila itong daan patungo sa kabanalan na babatay sa ginagawa ng bawat isa araw-araw. Hindi lang linggo. Hindi lang yung debosyon ng Miyerkules o Biyernes, kundi araw-araw kung ano man ang iyong ginagawa tulad ng nanay ko sa bahay, yung mga inaasikaso niya, yung sa aming pamilya, kakainin, yung mga damit, yung bahay na maayos, paglalaba, yan ang ginawa ni Mama Mary. Siyempre, simple lang, si Jesu Cristo lang ang kanilang kasama at saka si San Jose. Pero yun na yung tinutukoy ni San Jose Maria para sa ating lahat. Kaya napakaganda kung
matutunan ng lahat at ating ikakalat pa. Kinakalat ko, pinapakilala natin siya, Jose Maria. Dahil pagka nakilala mo siya, di tuturo sa iyo. Kaya huwag tayong mag-usap kung anong iyong pananampalataya. Usap tayo yung trabaho mo dyan sa opisina, dyan sa bodega, gawin mo ng maayos na pinababanal mo siya para kalugod-lugod sa mata ng Diyos. At sa ganon, pati ikaw at ako napapabanal. At dahil sa ginagawa natin na maayos, yung mga kasamahan natin sa departamento, yung mga nakakausap natin, nakikita napakaayos ng ginagawa mo, nasa oras, maayos, pati sila. Na-impluwensya natin sila na maging banal din dahil sila ay tutulad sa ginagawa natin. Di, hinahawa natin sila, naggawin nyo rin kasi ito yung natutunan ko sa ating santong San Jose Maria. Para sa ating pansamantalang kabuhayan sa mundo, no, na may halaga, hindi nagsasaya ng oras, hindi kung ano nung ginagawa na walang kabuluhan sa mata ng Diyos. Malamang dito sa mundo, masarap gawin, magandang magpasikat, iba't iba, na hindi aakyat sa taas dahil ito lang ang ating naisip na gawin, pang mundo. Ay gusto natin yun nga, napag-usapan na natin na may katapusan. At pag natapos at dumating na yung kamatayan sa akin, sa iyo, siguraduhin lang natin na maayos na ating ipapakita kung ano ating ginawa dito sa mundo. At kaya yung mga nagwagi, yung atin mga kapatid na nasa langit, all saints, kilala man o hindi kilala, marami hindi kilala. Basta na kasi doon sila sa isang sulok na wala naman nakakakilala kundi ang Diyos. Pero dahil ginawa nila ng maayos, nakilala nila si Jose Maria at yun na yung kanilang ginawa maraming taon hanggang sa sila yumaw, ay di sila'y santo, santa, nasa langit, saints. At yung mga santo, pag nandun, hindi lang sabing, panalo na kami, victory, no, enjoy. Hindi. Sila'y hindi naman nag-aalala. Sila'y agad-agad handang tumulong. Kaya yung ating tinatawag na San Jose Maria, San Padre Pio, Santa Teresa, San Roque, San Lorenzo Ruiz, lahat yan mga santo, please, ipanalangin mo kami. Pray for us, pray for us, pray for us. Sila ang ating tinatawag. Bakit? Dahil sila ay handang tumulong. Lahat sila nandun. Gusto niya maiangat tayo. Kaya sila'y busy-busy. Hindi sasabing nag-enjoy, natural. Enjoy. Dahil wala nang hirap, wala nang pagod, wala nang gutom, wala nang uhaw, wala nang sakit. Wala. Pero yung gusto nila makatulong, the communion, ang pagkakaisa ng mga banal, sila yung pinakabanal na nanalo na. Yan, simbahan natin na panalo, pero tumutulong sa atin sa baba. Sa atin na hindi pa tayo nakasisiguro. Tayo na nakikipagbakbakan pa, nakikipagboxing, hindi natin alam kung anong ilang rounds na. No? Pag matanda-tanda na, malapit na. No? Almost last round na. No, last kung sa takbuhan naman last round at darating na. So siguraduhin natin na hindi tayo ma-knock out. Ito tayo. Tumutok tayo na wag kung ano-anong pinag-iisipan natin sa mundo lamang, no? Kundi habang nag-aabala dito, Lord, no, alam ko ikaw yung may makapangyarihan at ikaw yung aming pinananabikan. So, tulungan nyo kami, siya, kaya tayo nagtutulungan din. Hindi tayo makasarili na basta ako panalo, basta ako mag-enjoy, makarating, no, magantimpalaan, happy na ako. Paano si Mrs.? Paano yung mga anak?
Paano yung mga kamag-anak mo na nandyan kilala mo? O yung mga kaibigan mo sa opisina, ang dami mong kaibigan, nakilala mo sila, nakausap. Sabi ni Lord, pwede mo bang, dahil kaibigan mo sila, matulungan mo sila, mapangaralan mo sila, mabigyan mo ng doktrina, mapaliwanagan mo yung mga utos, at kung may anong kamalian, ay turo mo sa nila yung tama. Ganun ang ating gustong mangyari. Very apostolic. Dahil nga, kung gusto ko makarating, gusto natin na sila makarating din. At makasama-sama tayo. It's a family. Kahit na sabihin natin, hindi, iba yung relihiyon niya. Ay, ibang kwan siya. Ibang pananampalataya yan. At ateo yan, hindi naniniwala sa Diyos. O dahil sa China, halos lahat sila Budhista. Yun ang kanilang nakagisnan. Kaya yung mga misyonaryo, kung saan-saan napadpad at kung mapalad na tayo ay maraming convert at naging Catholic country tayo, bansa na halos Katoliko, ay blessing yun. Kung tulad ng Thailand, maraming Muslim, o Malaysia na yung Katoliko ay ilang porsyento lamang, Taiwan, ang ganda, ang yaman. No, yung mga tao parang kaganda ng buhay, pero 1% lang or less yung nakakakilala kay Lord. Yung turo ni Lord na ito yung daan, ako. Ito yung katotohanan, pakita ko sa inyo, tignan mo. At ito yung buhay. Buhay na walang hanggan na gusto kong marating nyo. Ay siyempre yung sumusunod, madali. Ay paano yung nandun sa kabila? O nandito? Kanya-kanyang lakad. Nandito yung paakyat siya. Sabi niya, come, follow. Ang daming hindi nakasunod. Kaya tayo na yung magyayaya. Tayo na yung magbibigay ng magandang halimbawa at atin siyang tapikin. Alam mo na, nasaan ba? Ano bang ginagawa mo? No, mali yan. Hindi tama yan. No, mawawala ka. Tayo ang mag-aabiso. Hindi natin sila pipilitin kasi si Lord hindi naman namilit. Halika, basta, no choice, come. Kundi talagang hihilahin kita. Hindi. Come, follow me. Kung susunod, tuloy. Kung ayaw mo naman, dahil meron kang ibang gustong sundan, sasama loob ni Lord. Pero ganun pa man, pagdarasal niya at iisipin niya, sana makabalik ka. Sana matauhan ba, magising. No? At malam, ano ba yung ginagawa ko? Ito bang mali? Puro mali. No, tama at ito ba'y pag ako'y mamatay, saan ang tuloy ko? Narinig ko na sabi, may buhay na susunod, may buhay na walang hanggan. At yung buhay nga na pinangako, maligaya, masaya. Buhay na walang hanggan sa langit, masaya. Meron din naman buhay na walang hanggan, pero nagdurusa. Apoy, nagliliyab sa impyerno. Wow. Bakit? Kasi kung siya smuggler, kasi drug addict pusher, kasi magnanakaw, kasi corrupt, ang daming niloko. Kasi, ang daming lista na kasi hindi ka sumunod. Sinabi na ni Lord yung mga dapat nating sundin, hindi mo ginalang, hindi mo sinunod, hindi mo binigyan ng halaga. Ngayon, accounting na. Hindi ba? Accounting. No? Managot ka na. Ano ng mga nagawa mo, pakita mo, at base sa ginawa natin, yun ang bibigay na sagot ni Lord. Kaya habang tayo nasa ating simbahan Katolika at sa simbahan mystical body na may panalo, may naglalaban pa, at meron dito sa ating tinutukoy na mga yumaong nasa purgatorio. Naghihintay ng tulong natin, ng dasal natin, ng pamisa natin, yung mga intensyon para sa kanila dahil yumao sa COVID, dahil
biglaan na sila yumao. Sana naman, no, na sila ay nasa purgatorio. Sa church suffering, doon lang. Kasi alam din naman natin, kahit dasal tayo ng dasal, Pater, pakidasal, ay paki-offer ng misa dito sa aking kaibigan na biglang yumao, no? Hindi niya masyadong alam at di naniniwala sa Diyos. So, hindi natin alam kung ako may magmisa ng magmisa sa kanya, ang para pinarurusahan na siya. Talunan na siya. Lost. Loser. Hindi na. Kahit na sabihin na, Lord, ilabas niyo ulit. Pwede ba? Dadasalan ko, no? Mortifikasyon, no? Para ilabas niyo lang sa impyerno. Walang palitan. Yun ang alam natin. Once it's decided, final. Walang appeal. Walang sabing Court of Appeal. And then Supreme Court. No, at baka magbaliktad yung kanilang husga. Hindi. Si Lord yun. Pag anong sinabi, maliwanag, yun na yun. Hustisya pati, makatarungan. Kaya Lord, ganito ang buhay namin dito sa mundo at aming alam na sa credo, nababanggit natin yung communion of the saints, no? Na tinutukoy nga simbahan sa langit, simbahan sa purgatorio, at tayong nandito sa mundo nagkakaroon ng tulungan. Tulong tayo sa kanila, tulong naman yung mga santo sa atin, tulong naman tayo sa pagdarasal doon sa mga purgatorio para kung sa lalong madaling panahon, Lord, kunin nyo na at makasama na nyo sa langit. Yun naman ang ating inaambisyon sa mga taong naroroon pa. No? Dahil yung santo, kung talagang nasa langit na, anumang dasal, hindi na nila kailangan. No? Hindi rin naman masasayang, alam natin, yung dasal. Pupunta doon sa nangangailangan sa purgatorio, at dahil doon, makakapasok na sila. Sabi nga, para silang nakapila at nagpubulong-bulungan ako ng susunod. Sige, tapos yung susunod, tuloy-tuloy dahil tuloy-tuloy din ang ating tulong sa kanila. Yung ating dasal araw-araw sa misa, kasama sila. For all the departed souls. No, ay yun na yung tinutukoy. Lahat ng mga pumanaw noon, ngayon, no, at mga papanaw pa, ay atin ang isinasama sa ating pagsusumamo sa Diyos na sila'y matulungan. Napakaganda ng ating pamilya, nagtutulungan, hindi nagsasarili. No? Yung kapakanan ko lang ang aking hinihiling, tulong sa akin, puro akin. Hindi pwede yun. Dahil lang sabi ni Lord, love one another as I love you. So, hindi pwede yung nagmamahal kay Lord, tapos ako makasarili lang, mahal ko lang sarili ko. No pwede. Kaya Lord, sana, kung mahal kita, mamahalin ko ang aking mga kapitbahay. Mga kahit na hindi ko kilala, pagdarasal ko at kapag sila'y makaharap ko, ako'y maglalakas loob na magtanong, kumusta na ang buhay? Ano nang inyong pinaniniwalaan? No? Saan na ang tuloy ninyo? Alam nyo ba kung ano yung kahulugan ng ating buhay sa mundo? So, imumulat natin yung kanilang isip at yung mata nila, padidilatin natin para kanilang makita. At kung nakita nila na ito pala yung daan, patungo kay Jesus, hindi ba gani? Madala natin sila. Kaya kung tayo may paghubog sa lahat ng sentro ng Opus Dei, linggo o pangkaraniwang araw sa hapon, pagkatapos ng trabaho ng mga tao, ng mga profesional, may activities. May mga ganitong buwanan paghuhubog o lingguhan, sirkulo, o may taunan na retreat, 3 araw, 5 araw, para mabigyan tayong lahat na
isang maikling panahon makita kung nasaan na tayo. Parang check-up. Malaman kung may diferensya, maagapan, mabigyan ng medisina, maoperahan ka agad dahil yung pala ang nagiging dahilan. No? Ay ganun din tayo sa ating buhay spiritual, sa ating kaluluwa. Maya't maya, hinuhubog natin, fino-form natin, at kung ano yung daan na kahit na pasiko-siko at makitid, pero yun ang tama na magdadala sa atin sa Diyos. Mahirap man, pipilitin natin masunod. At kung hirap na kailangan natin palaging araw-araw humihiling ng grasya, ng tulong, ng mga sakramento na Eucharistia na pwede nating kainin linggo-linggo, araw-araw. No? Kasi yun ang isa sa mga daily norms. Magsimba, kung pwede, nandyan ang parokya. Simba, kalahating oras, makatanggap ng katawan at dugo ni Kristo. At yun ay magiging pagkain na nagbibigay buhay walang hanggan. At pag sa paglalakbay natin medyo nadapa, nasugatan, takbo. Ayan, nandiyan si Father, maumpisan ka. Aminin mo yung kasalanan para si Lord magpapatawad ka agad. Di sa ganun, patawad, pagkain, hanggang makaabot tayo sa dulo. At makasama natin ulit, o makasama natin yung ating kapamilya na nagwagi na sa langit. Napakasaya sana, no? Napakaya, pikit tayo ng mata, Lord. Ano kaya kung lahat tayo nandoon, nagsasaya, nagdiriwang, panalo na, nakarating na, no? At walang matatalo kung maaring isipin lang natin, wala sana sa kabila. Wala, bawal, dahil masakit mawala yung ating kapatid. Kahit si Lord, masakit din sa kalooban niya kung ganun na may napupunta sa impyerno. Balik tayo kay Mama Mary. Huwag niyo kayong pababayaan at the hour of our death. No? Sa oras ng ating kamatayan, nandun si Mama Mary para tayo'y iligtas. Ako'y nagpapasalamat, Diyos ko, sa mabuting pasya at inspirasyon na iyong inihatid nitong sandali ng pagdarasal. Humihingi ako ng tulong para maisakatuparan ng mga ito. Kalinis-linisan kong ina, San Jose, aking ama at poon. Anghel kong tagatanod, ipamagitan ninyo ako. Sumensi